Sinabi ang pa nga si Yesu Cristo doon, no? Thy sins hath forgiven thee. Sabi nun sa paligid, this man speaks blasphemy. Who can forgive sin but God alone? Diba? Sabi ni Jesus Christ, wherefore you, na-perceive niya kahit malayo Sabi niya, wherefore you think evil in your hearts? Which is easier to say, thy sins hath forgiven thee, or arise or walk. But ye may know that the Son of Man hath power to forgive sins. Doon pala nang galing yun, na the Son of Man, kasi nga, dahil anak siya ni David, o nasa nasa linya siya ni David Kaya si David is Son of Man. Son of Man hath the power to forgive sins. Kasi si Mary, nasa lineage ni Yun yung David. At saka yun din yung lumito lalo doon sa mga Pharisees. No. Bakit ka magpapatawad? Di tao ka. Tao ka, tapos bigla magpapatawad ka. O nasa na? Teka Diyos muna. lang ang pwede magpatawad. Who can forgive sin but God alone? Hindi nila alam na Diyos din yung Jesus Christ. Diyos din yung kausap nila. Alam mo si Jesus Christ, sinasabi din niya kasi na siya ay tao para magalit talaga. Kasi pag-uusapan natin mamaya kung bakit niya kailangan mamatay. Nasa plano niya yun Kailangan niyang patayin siya. Take note ha, kailangan si Jesus Christ ay ipurso siya ng tao kasi nga hindi niya pwedeng sabihin, guys, patayin niyo ako para meron tayong resurrection. Okay, tingnan natin dito, Franz, punta tayo sa New Testament, Revelation. Chapter 12. Umpisa natin sa 7, kung ano nangyari dyan, nakita ni John the Revelator. Ayan. Ito, so, ito ay bagay na nangyari na kasi ganyan ang katotohanan no? Bagay na nangyari na in the past, nangyayari at mangyayari pa lang. So ito, nakita ni John the Revelator, John the Beloved, yun nangyari in the past, no? Okay. So ito yon. Sabi sa verse 7, there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought his angels. And he prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Si Satan, yung great dragon, at tinawag na rin siyang devil, kinast out siya doon. Siya si Lucifer. Si Lucifer yun. Sa great rebellion na ginawa niya, kinast out siya. Hindi niya matanggap. Tingnan mo. And the kingdom of our God and the power of His Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. It was a war. It was a war in heaven, and His angels fought. So, ano po bang representation natin dyan? Kayo na mag-isip kung anong nangyari doon. Basta't ang nangyari doon, dahil dito sa presentation ng ating Ama, kung ano yung gusto niya para sa ating lahat. Napakasimple. Ang gusto niya, pag pinadala niya tayo dito, makabalik tayo sa Kanya. Ngayon, sinabihan niya, o sino papadala ko sa inyo? Dalawa lang naman ang nagpresenta Nagpresenta, Brand. Sino nagpresenta? Si Jehovah. Si Jehovah. Na alam natin ngayon, si Jesus Christ. Okay. Ang sabi niya, Kuya Jack, ako ang ipadala mo sa daigdig. Here am I, send me. And thy will be done. And thy glory be thine forever. Yun ang sinabi niya. Sinabi niya, padala mo ako, tutubusin ko sila sa kanilang mga kasalanan, bibigyan ko sila ng kalayaang pumili ayon sa kanilang kagustuhan, ngunit ang inyong kaluwalhatian ay sa inyo pa rin magpakailanman. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng Ama, yun ang masusunod. Nagpresenta itong isa. May pangalawa. Ang sabi niya, ipadala mo ako. Babalik lahat yan. Walang ni isa sa mga kapatid ko or anak ninyo ang hindi makakabalik sa inyo. Ngunit, sa akin ang kaluwalhatian. ibigay mo sa akin ang kaluwalhatian. Napakatindi nito, no? Rebellious, no? Pag gano'n ang ugali, rebellious, Ganid, no? Ganid, So, sabi ng Ama, ipapadala ko ang una. At dahil sa presentation ni Lucifer, Lucifer was son of the morning. So, kung saan tayo galing, doon din galing yung mga kalaban natin. Ganun naman lang yun, Hindi mo lang matanggap kasi masama sila, Tinawag mong demonyo, wala naman silang sungay sa kabuntot. Ngayon lang iniisip mo, kaya di mo matanggap na kapatid nyo sila, Representation lang yun, mga Representation kaibigan. lang yun kasi napakasama kasi nila. Kaya, dito sa atin, kapag, dito nga, pag masama ugali, sasabihin mo, tinutubuhan ka na ng sungay, Hindi ko nakikita yung sungay na ibig mo sabihin. Tao pa rin yung nakikita ko, pero yung nakikita mo, may sungay na. So, yun ang nirepresent nila doon sa mga demonyo.
pero nanggaling tayo sa isang lugar lang. Sabi ng Ama, hindi niya nagustuhan yung presentation ni Satan. Sinabi niya, papadala ko yung una, Jesus Christ yun. Nahati yun. Doon siya nag-rebelde. Exactly. So nagalit siya, nagkaroon ng hati. Ito yung 3/4 and 1/3. Yung 1/3 sumama kay Lucifer, tapos yung 3/4 sumama kay Jesus Which Christ. is tayo yun. Yes, ang lumabay kay the angel, Mhm. yung sundalo niya, ngayon natalo si na Satan, sigurado yun. Oo. Tapos na-cast out si Satan dito sa mundo nila. That's right. Kaya ito yung kaharian niya ngayon. Mm. Dito siya ngayon namumuno. Ngayon, kaya ito ating discussion ngayon, this is about Jesus Christ because there is a great plan. Oo. Ang pinakaplano is tayo ay makabalik sa ating Ama sa langit. Mhm. Paano ka babalik ngayon kung mayroong ipinadala rito na sasalungat sa lahat ng bagay? Tama. Sa palagay mo, hindi ka tatrabahuin yan? Ang gusto niya, hindi ka rin makabalik. Pinadala tayo lahat rito. Nauna lang siyang pinadala. Ang matindi pa doon, nung pinadala si Satan, kaharian niya lahat ito. Yes. Nandito tayo ngayon Kaya lahat sa kung kaharian papas niya. forward mo, di ba sinabi niya kay Jesus Christ nung tinempt niya, lahat na nakikita mo, ibibigay ko sa iyo yan. Nagpresenta pa siya. Nung nag-fasting si Jesus Nung Christ. nag-fasting si Jesus Christ, sinabi niya kay Jesus Christ, lahat na nakikita mo, ibibigay ko sa iyo yan. Nakalimutan yata niya, si Jesus Christ, lahat ng tinuturo mo, akin yan. Sana mo ibibigay, hindi naman sa iyo. Isa pa yon. So, brothers and sisters, yun ang gusto nating pag-usapan ngayon, kung ano yung purpose ni Jesus Christ para makabalik tayo sa Ama natin sa langit. Yun ang plano eh. Alam ni Heavenly Father na lahat tayo magfa-fall short sa glory niya, no? Lahat magkakaroon ng kasalanan. Kung mababasa natin sa Romans, no? Chapter 3 verse 23 Okay. hanggang 24, no? Sinabi doon, "For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus." So, alam ng Diyos na talagang mag-fall short tayo, magkakaroon ng kasalanan sa mundo. Kaya siya nangailangan ngayon, doon pa lang pumili na siya ng magiging tagapagligtas. Simula pa lang sa time ni Adan, Oh. alam na natin na pag lumabas si Adan at si Eva doon, tayo Yun. ay subject for weakness and everything na talagang will fall short sa Doon na- glory ng God. Doon nag-umpisa yung sa fall of sa paglabag nila Adan at ni Eva, no? Kung noon sila Eva at Adan ay immortal, walang kasalanan kasi hindi naman nila alam ang masama at mabuti eh. That's right. Okay. So ngayon nagkaroon sila ng isip nung after na kainin yung bunga, nabuksan ang isip nila ngayon, nalaman nila na lumabag sila sa utos ng Diyos. Ganito, Franz. Oo. Sa Biblia, ang storya ni Adan at Eva nandito. Oo. Agree kayong lahat? Agree kayong lahat? Agree, oo. Sa Book of Mormon, pinaliwanag kung ano talaga nangyari doon. Oo. Nakita nyo kung paano ito magiging companion ha? Oo. Papakita namin sa inyo. Napakaganda. Second Nephi, tingnan natin. Dito sa Second Nephi, chapter 2, verse 22, ang storya na ito ay sinasabing, at ngayon, dinggin, kung si Adan ay hindi lumabag, hindi sana siya nahulog. Sa halip siya ay nakapanatili sa halamanan ng Eden, at lahat ng bagay na nalikha ay tiyak sanang manatili sa gayon ding kalagayan kung saan sila naroroon matapos na sila ay likhain. At sila sana ay tiyak na nanatili magpakailanman at walang katapusan. 23. At sila ay hindi sana nagkaroon ng mga anak. Kaya nga sila sana ay nanatili sa kalagayan ng kawalang malay, walang kaligayahan, sapagkat hindi sila nakakakilala ng kalungkutan, hindi gumagawa ng mabuti, sapagkat hindi sila nakakakilala ng kasalanan. Ngunit dinggin, ang lahat ng bagay ay ginawa sa karunungan niya na nakakaalam ng lahat ng bagay. Si Adan ay nahulog upang ang tao ay maging gayon, at ang tao ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan. 26. Basahin mo nga, Franz. At ang Mesiyas ay paparito sa kaganapan ng panahon upang kanyang matubos ang mga anak ng tao mula sa pagkahulog. At dahil sa sila ay tinubos mula sa pagkahulog, sila ay naging malaya magpakailanman. Nakikilala ang mabuti sa masama, kumikilos para sa kanilang sarili at hindi pinakikilos, maliban sa kaparusahan ng batas sa dakila at huling araw. Alinsunod sa mga kautusan ibinigay ng Diyos. Sorry mo sa 27, no?
Basahin ko. Mm. Sa makatwid ang tao ay malaya ayon sa laman, at lahat ng bagay ay ipinagkakaloob sa kanila na kinakailangan ng tao. At sila ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang hanggan. Makakapili ha, sa Malaya. pamamagitan ng dakilang tagapamagitan ng lahat ng tao, o piliin ang pagkabihag at kamatayan, alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng dyablo, sapagkat hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maging kaabag-abag katulad ng kanyang sarili. Ayun. Yun ang gusto ng Satanas, na maging miserable katulad niya. Di ba? So, ang aklat ni Mormon, ito ba ay nakakasira para sa Biblia? Hindi. Ini-expand niyang maigi para mas maintindihan natin kung ano ang nangyari talaga. Nakita ninyo yung storya? Oo. Nakita niyo kung anong story ng aklat ni Mormon? Hindi ito tungkol sa dyablo. Dahil sinasabi diyan, kayo ay magiging katulad ng dyablo kasi yun ang gusto lang niya mangyari. Kapag hindi niyo naintindihan kung anong papel ni Hesukristo, kaya siya pumarito rito. Ibig sabihin pala, Kuya Jack, no, sounds familiar, ano? Sabi dito sa nabasa natin na binibigyan tayo ng kalayaan pumili. Kaya ka nagkakaganyan kasi may kalayaan kang pumili. Yes. Subukan kitang hawakan sa leeg. Tingnan natin kung makapili ka. Wala kang pinagkaiba kay Satanas kung sakali. Sasabihin ko sa iyo, gusto mong hawakan ka sa leeg, Nangungontrol eh. makakabalik ka sa Diyos. Pero kontrolin kita, sakalin kita. Wala ka. Gusto mo ito? Hindi. Hindi, wala kang kalayaan. Yun ang gusto niya. Gudboy mo ito. Yan ang gusto ni Satanas eh. Exactly. Talagang- Yun ang gusto ng Diyos na mangyari kina Adan at kay Eva. Kaya sila nakalabas doon sa Garden at Eden. Oo. Sa palagay mo, kinontrol sila ng Diyos para kainin yung pinagbabawal na prutas? Hindi. In-exercise pa rin, ginamit pa rin nila Eva at Adan ang kanilang kalayaan sa pagpili. Exactly. Ang galing, no? Kasi nga, binigyan sila ng dalawang kautusan. Hindi nyo naiintindihan yan eh. Galit na galit sila kay Adam at kay Eve. Oo. Sabi nila, kaya tayo may kasalanan Hihirap tayo ngayon. ngayon. Kasi dahil kay Adan at kay Eva. Hindi nila nakikita yung ganda nung Yun ang plano, Yung plano. kasi. Yung plano ng Diyos ay kailangan nilang makain yun para lumabas sila doon. Pero hindi niya kukontrolin yung pag-iisip nila na kay Tama. Eva. Paano niya ginawa yun? Binigyan niya dalawang kautusan. Ang unang kautusan, humayo kayo at magpakarami. yama yun. At yung pangalawang kautusan sa kanila, Sa lahat ng bunga ng punong kahoy diyan sa halamanan ng Eden Mhm. ay malaya niyong makakain masarap yun. maliban sa isang bunga ng punong kahoy. Exactly. Sa isang puno, huwag yung kakainin. Dahil sa araw na kainin nyo yan, kayo ay mamamatay din. So, anong nangyari sa loob, tinukso siya ni si Satan. Kaya nandun si Satan. Tinukso niya si Adan. Inuna niya si Adan eh. Oo. Sabi niya, ito ang kwento ha. Sabi niya kay Adan, kainin mo itong prutas na ito. Magiging katulad ka ng Diyos. Alam mga tama at mali. Hindi ka mamamatay. Sabi niya, susunod ako sa kutusan. Hindi ko kakainin yan. Ganun ba? Ayaw mo. Titingnan natin. Teka lang. Pumunta siya kay Eva. Si Eva naman, Lalaba yata ng time na yun. sasampay na Medyo ang Sabi so, niya- pinuntahan niya si si Eva. Eva. Sabi niya kay Eva, Eva, kainin mo itong prutas na ito. Pag kinain mo ito, magiging katulad ka pa ng Diyos. Alam ang tama at sa mali. Magiging katulad ka ng Diyos. Yun, yung sinasabi ni Satanas eh. Pero hindi ka mamamatay. Ganun ba? Gusto ko yun eh. Huwag niyo malitin si Eva ha. Nung kinain ni Eva yan, namulat siya. Namulat siya. Sabi ni Satanas, dali mo to kay Adan. So, dinala niya kay Adan. So, pinunta niya si Adan, sabi niya kay Adan, kainin mo ito. Nagulat si Adan, kinain mo? Sabi niya, kainin mo ito. Kasi nakain ko eh. Hindi. I intend to obey That's all right. all that the Father commands. Commanded. So sabi ni Eva, kung yun ang iniisip mo, naalala mo ba yung unang kautusan na magpakarami? Oo. Doon siya nagulat. Oo nga no. Pag lumabas ako rito, Ay, waka mag-isa ka lang dito. Oo. So guys, remember ha, yung state nila Eva at Adan nung time na yun ha, before Eva gave in no to temptation na kainin yung prutas, ay inosente sila. Gaya ng nabasa natin sa Book of Mormon, hindi sila nakakaalam ng mabuti at masama, pagod at hirap, Immortal. masaya at malungkot. Immortal Hindi state. nila alam yon, nasa immortal state sila. Walang ha? katapusan yun. Ayan, nung kinain ni Eva yun, nabuksan ang isip niya ngayon, nalaman niya ngayon na
lumabag siya ngayon sa ano? sa kautusan. Kautusan. Oo, pero yun, on the process, nalabag niya yun, on the process, nilalabag rin ni Adan yung kautusan na isa na, isa- magpakarami. Yung unang kautusan. Dahil alam na ni Eva, kaya niya alam na kita mo muna, pag lumabas ako rito, paano ka magpakarami? Oo. So bukas na yung isip ni Eva na nauna siya kay Adan. Hindi nila alam nung una kung paano magparami. Sasampay nga eh. And Oo. then, yung storya nila, sinabi ni Eva, pag ako lumabas dito, mag-isa ka na lang. Si Eva nakakaalam na. Si Adan, Wala pa rin alam. nakikita ko na ito ay dapat mangyari. Kinain niya yung prutas. Yun. So, doon niya in-exercise yung kalayaan sa pagpili. Pinilit ba siya ng Lucifer? Hindi. Pinilit ba siya ng Diyos? Hindi. Hindi. Siya nag-decide. Oo. Kasi binigay siya ng dalawang kautosan. Oo. Matalino pa rin ng Diyos, ano? So, hindi kita pipilitin, pero mamimili ka. Binigyan ng dalawang kautosan eh. So, ibig sabihin, fix na yon. Na alam ng Diyos, lalabas din si Adan dyan. It's be either. Pero ginamit niya si Satanas para i-tempt niya. Yes, that's right. Hinayaan niya si Satanas. Kailangan. Oo. Kaya nga nung nagulat siya, nung dumating ang Diyos, sinabi niya kay Satanas, bakit nandito ka? Ginagawa ko ito, nagtitempt ako, ito yung gawain ko eh. Ganun ba? Umalis ka rito. Alis yung Satanas. Alis eh. Isang sabi ng Diyos sa kanya, alis yun. So umalis siya. Pero yun nga ang pinag-usapan nila doon, dahil sa ginawa ninyo, lalabas kayo rito. Kaya ngayon, nung umpisa nung time na yun, nung lumabas sila, lahat ng kakainin nila ay galing sa pawis nila. Pagpapaguran nyo Pagpapaguran nyo lahat yan. So sila ay nag-fall short sa glory ng Father, hindi na sila makakabalik. Napakalaking blessing yun, no? Remember, brothers and sisters, no, naalala nyo, dun sa Grand Council in Heaven, no, binigyan tayong lahat, no, bilang mga espiritong anak ng Diyos, binigyan tayo niya ng kalayaang pumili, yung agency na yon. So, pinili natin si Jesus Christ. At yung ibang mga kapatid natin, pinili naman si Lucifer. So, ngayon, isang magandang pagpapala, at dahil matutuloy ang plano ng Diyos ngayon, nung kainin nila Eva at Adan yun. Exactly. Oo. Kasi lahat tayo bababa. Oo. Alam mo, paano mo malalaman kung pinili mo si Jesucristo? Baka may magtanong sa atin eh. So paano ngayon malalaman kung pinili namin si Satanas or si Jesus Christ? Malamang, may katawan ka May ngayon katawan ka. Ibig sabihin, lahat ng mga pumili kay Jesucristo, bumaba rito. Yes. At bababa pa yung iba. Tinan mo, basahin natin ulit ha, sa 22 ha. Pwede to. Kung hindi lumabag si Adan, hindi sana siya nahulog. Sa halip siya ay nanatili sa halamanan ng Eden at lahat ng bagay na nilikha ay tiyak sanang nanatili sa gayon ding kalagayan kung saan sila naroroon matapos na sila ay likain. At sila sana'y tiyak na nanatili magpakailanman at walang katapusan. Sinabi din doon, at sila sana'y hindi nagkaroon ng mga anak. So, di tapos ang plano, putol, kung hindi sila talaga lumabag. Makita mo ba sa Bible yan? Ay, wala Kaya nag-aaway ang mga tao. Yeah, exactly. Oo. Anong sinasabi dyan? Wala naman yung purpose ni Adan doon. Sasabihin sa inyo na ang purpose ni si Eva at Adan doon ay talagang nagkasala sila. Kaya tayo may kasalanan rito. Hindi maganda. Walang Diyos ang sisi talaga, no? No, tingnan mo ang Book of Mormon sinabi. Kung nanatili sila sa loob doon, wala tayo dito lahat. First of all, hindi mo maiisip yan. Putol ngayon ang plano ng Diyos. Putol ang plano niya. Nandudun lang sila paikot-ikot. Hanggang ngayon, paikot-ikot pa rin sila. Oo. Hindi natatapos. Sige na, kainin nyo na doon. Nakikita nyo guys, yung brothers and sisters, yung beauty ng plano ng Diyos, kung paano to kailangan maisakatuparan. O, kaya nga naghanda na ang Diyos ng magiging tagapagligtas dahil magkakaroon na ng mortalidad at kasalanan. Kasi yun ito yun Ang plano ng Diyos ay yun ang para makababa na lahat. That's right. Ang problema niya, pag nakababa lahat, subject na sila for sin, subject for shortness of glory sa Diyos. Yes. So di sila makakabalik. That's right. Kasi ang kailangan ng Diyos, hindi siya espiritu. Kailangan ang progreso natin maging katulad niya. Maging katulad niya. Perfecto eh. Perfecto. Pag sinabi ni Jesucristo, be therefore perfect like unto your Father in heaven is perfect. May limitasyon pa ba tayo sa pagka-perfecto niya? Wala. Ibig sabihin lahat yon perfecto. Kahit sa gagwapuhan, wala tayong masasabi. Perfecto nga eh. At saka isa pa dun sa Genesis, Kuya Jack, no? Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Ngayon ang itsura ng Diyos, kung sabihin natin na kung tayo ay mukhang tao, ano siya? May naniniwala kasi Kuya Jack na espiritu lang talaga ang Diyos eh. Ibig sabihin, dinaig pa natin ang Diyos. So wala siyang pinagbasihan. May pagbabasihan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. That's right. So ibig sabihin, pag sinabi niyang tayo ay bubuo ng tao ayon sa ating wangis,
O yun ang ibig niya sabihin, wangis. Ano bang ibig In our- mo? Sa image. In our own image. Kung ano nakikita natin ngayon sa sarili natin. Sino ba kayo nagpapaniwala kayo sa mga sinasabing usok lang yung Diyos? Espiritu na kung walang espiritu, walang ano, walang itsura. Sila ba nakita ba talaga nila na ganon? Naniniwala kayo sa mga taong hindi naman nakakita. Ang kuya, ang nakakalungkot dyan kasi ang nag-i-interpret lang kasi niya ay yung mga leader nila or na tinuturing nilang prophet na wala naman talagang kapangyarihan ng Diyos para mag-interpret ng words of God. Kaya talagang puro kalituhan talaga sa O di, ganun to mangyayari. Pag maniwala ka doon sa mga ganong klaseng mga bagay, o kayong dalawa lang magsama sa isang lugar, Oo. ganun ang gagawin sa inyo ng Diyos. Eh, pinapili ko na kayo eh. Ito pa yung itsura ninyo. Kaya nga sa John 3:16, For God so loved the world, That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. bakit sino yung maniniwala kay Yesu Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tapos yung iba hindi naniniwala kay Jesus Christ. Oo, na siya Tao lang. Tao lang siya. Oo. Pag-uusapan na natin yan, parang nang labo na, nalalabuan na ako sa mga interpretasyon ninyo. Yes. Pinaikot-ikot nyo pa. Kaya nga pinadala ng Diyos yung pinakamamahal niyang anak. Nagpigil na yung Diyos natin na masaktan si Yesu Kristo. Hindi siya nagpigil siya. Hindi siya pwedeng mangialam. Dahil si Yesu Kristo lang ang may pag-asa na mamagitan para sa atin. Tama. Tinawag pa siyang only begotten son. Ano ibig sabihin nito? Begotten son siya, bugtong na anak dahil siya ay pinanganak ng mortal na tao na si Mary. At ang tatay niya ay God, which is the God the Father, ang ama natin. Kaya siya begotten son. Siya lang ang pwedeng gumawa ng atonement o pagbabayad sa. Magbigay nga kayo ng example niyan na kalahati tao, kalahati immortal at Diyos. Wala. Magbigay kayo, kahit si Judas, bigay niya. Ang alam ko lang, kalahati tao, kalahati kabayo. Natawag nating tikbalang. Pero it's a myth, ano? May kilala ko kalahating tao, lumilipad pa. Grabe, no? Wala tayong makikita na kalahating tao, kalahati Diyos. Bakit yan kalahati? Huwag mo na nga tayo gumamit ng Biblia. Sabihin natin kalahating tao si Jesus Christ. Bakit? Tao. Dahil kay Mary. Dahil nanay niya, mortal eh. Bakit siya sinatawag na Diyos? Tatay niya ang Diyos. Hindi ba si Joseph? Ay, hindi Si Joseph ay inutusan lang din siya at pinakitaan ng angel na kailangan niyang samahan si Mary para hindi sila pag-isipan. Hindi pag-isipan para hindi siya batuhin pa. Alam mo ba sa batas ni Moises, kapag nakitaan ka na walang asawa, patay ka? Oo. Kaya siya pinotektahan ni Joseph. Mabubuntis ka ng walang Buntis asawa? siya, virgin nga si Mary, kaya nga Virgin Mary eh. So para tinan mo, alam din ng Diyos, no, kailangan niyo pa rin sumunod sa batas ng lupa. Kung hindi, Exactly. yari kayo. Mapapahamak kayo kasi si Jehovah din ang gumawa ng batas sa'yo, kaya i-ready ka niya. So, Later on, pag-usapan natin kung bakit niya kailangang maging tao kaya Jack. Pero, dun sa fall of Adam and Eve, yung paglabag, nagbungay ng dalawang uri ng kamatayan. yes, Ang una is physical death o mamamatay ka. mamamatay ka. Ito yung paghihiwalay ng mortal mong katawan at espiritu mo. So lumabas sila doon, mamamatay na sila. Yes. Bakit sinasabi nila, hindi raw namatay si Adan? Inabot sila 900. Ay, oo nga, no? Nagsisinungaling ngayon ng Diyos. Sinungaling pala ang Diyos. Ibig sabihin, contradicting pala ang Bible. Makinig kayo na maigi ha. Oo. Makinig kayo na maigi kasi kahit ako nagulat ako eh. Francis, i-answer mo nga. Actually, hindi sinungaling ang Diyos nung sinabi niyang mamamatay kayo sa araw na yan, nakainin nyo. Sige nga. Ang totoo doon, namatay talaga sila. Sa araw na yun? Oo, pero 930 years na buhay si Adan at nanganak pa ng marami. Tingnan natin sa Biblia kung saan yan. Oh, namatay sila. Namatay siya, si Mahanap Adan. ba sa Biblia yan? Na, andyan yan sa Biblia ang sagot. Dilibatiin kita. Sa araw din yun, namatay sila. Ay, pakita mo nga. Oh. Pag hindi ito na-prove ni Francis, didibatehin natin ito. Hindi na makikita ito sa susunod na video. 900 years. 930 years na buhay si Adan. 900 times ang sinungaling. 930 years yun ha, Oo. hindi days. So, 360 days times 930. Ilang araw yun? Nakasinungalingan niya. Nakasinungalingan. Mm-mm. 334,800 days na sinungaling.
ang Diyos. ang Diyos. Oo. Sinabi niyang hindi ka mamamatay ka pag kinain mo yan. Totoo po Prove na me wrong, ha? totoo po na namatay si Adan sa araw din yun. Ganon? Mm. Sige nga, sa Biblia. Okay. So sinabi sa 2 Peter, no, 2 Peter chapter 3. Chapter 3. Sa verse 8. Verse 8. So sabi niya, datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Oo nga, no? So, hindi na kita ito sa puwera. Wow. Na-prove mo. Huwag na palabasin sa itin. So yun pala yun. Kaya brothers and sisters, namatay talaga si Adan sa loob ng isang araw. Wala pa isang Saan yan? araw. Saan yan? 2 Peter chapter 3 verse 8. Alam mo, 2 Peter chapter 3 verse 8. Alam mo, may nakita ko sa TikTok, sinabi niyang pinakamatatandang tao ng buhay. Ang pinakamatandang tao is 960, si Methuselah. Yes. Oo. So, ibig sabihin, lahat ng paglabas ni Adan, lahat ay subject for death ng isang araw, ay isang araw hindi sa tao. Isang Kundi araw sa Diyos. Oo. Ah. Ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lang sa kanya. Hello. 1 millennia. 1 Ganun. millennium. Grabe. So, sino po gusto mag-interpret niyan? Sige nga, kung ano pang ibig sabihin niyo dyan. Oo. Napakalinaw na doon. So swerte tayo kasi nasagot ng Biblia yon. Ang problema natin, hindi nasagot ng Biblia kung ano ang mangyayari kung hindi lumabag sila Eva at Adan. Yes. Oo. Ito yung dahilan Yan. kung bakit sila, sa Aklat ni Mormon, ang dahilan kung bakit sila lumabag. At kung hindi sila nagkaanak, hindi mo maiisip kung anong naiisip mo ngayon. Tama. That's very good. Hindi ka nagtitiktok ngayon. Wala. Mm. Wala ka para talon-talon dyan. Ang purpose ni Jesus Christ, bakit siya bumalik? Para naman tayo makabalik na. That's right. Para niya daigin yung dalawang klase ng kamatayan na naging bunga ng paglabag nila Eva at Adan. Yung physical death, paghihiwalay ng katawan sa espiritu, at yung spiritual death. Yung spiritual death, ito yung kasalanan. Pag nagkakasala ang tao, lumalayo tayo sa presensya ng Diyos. Kaya tinan mo, mula nung lumabag si Adan, hindi na nila nakausap ang Diyos. Tama. Because of sin. Dahil malayo na sila sa glory ng Lord, hindi nila kaya. Hindi na. Maano na sila, yung liwanag, hindi nila kakayanin yung kalwalatian. Hindi na kamukha nung panahon nila sa Garden of Eden na nakakausap nila Nakakausap face nila to ng face. diretsahan, ano? Oo. So ngayon, yung dalawang kamatayan na yan, Yan ang hahadlang sa atin. kailangan natin mawagi yung dalawang kamatayan na yan. Makabogian. Tama. So ang tanong ko, paano natin mawagi yung spiritual at saka yung physical death? Na alam natin na kapag wala kang pagkabuhay na maguli at hindi ka mabubuhay, walang resurrection, Kung walang resurrection, well, paano kung mabuhay? wala. Diyan ka lang, patay ka. Dito lang tayo. So kailangan may mamagitan para ibigay yung resurrection. That's right. Naiintindihan na natin ano. At yung spiritual, kailangan mayroong mamagitan para naman ikaw ay mawagi mo naman ang spiritual na kamatayan. Ang pinakamatindi doon yung kasalanan kasi pag hindi na pagwagian yun, we will never see God. Kasi yung kasalanan, hindi tayo, walang maruming bagay na makapanirahan, di ba, Tama. sa heaven? Tama. Oo. Paano ka malilinis? Yan. Kung sakaling, Kailangan ng tagapagligtas. paano kung gusto ko lang maging mabait? Makikita natin na hindi gano'n. Pag-usapan din natin mamaya, yung works daw na yan, na hindi daw makakaligtas ang works. Oo. At by grace lang daw tayo At yun ang maliligtas. paniniwala ng tao na ngayon hindi nabibigyan ng buong pansin ang ginawa ni Jesucristo at yung kanyang pagbabayad sa ala. Yes. So ngayon, Natatabunan. Ilalabas natin yan. so ngayon, dumating na ngayon si Jesucristo. That's right. Pinanganak. At nung pinanganak si Jesucristo, ito na yung kanyang, teka muna, ano ba ang mission ni Jesucristo? Bakit siya pumunta dito? Ano yung mga kailangan niyang gawin? At ano yung kailangan niyang pagtagumpayan? Sabi sa chapter 5 ng Romans, mga taga-Roma, verse 10. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinagpagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na
ay mangangaligtas tayo sa kanyang buhay. Kailangan tayong maipagkasundo sa Diyos, sa Ama, sa pamamagitan ng kamatayan ng anak niya, upang tayo'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan naman ng buhay ni Jesus Christ. So talaga palang hindi mo kayang makabalik kung sakaling walang mamagitan. Wala. Kung sarili mo lang, Palagi ko di ka kaya ng simpleng tao to eh. ay, nako, malabo. Yung mission ni Jesus Christ na sinasabi mo ay kung siya lang ay isang tao Mm, na sinasabi ng iba, sa palagay ko sa pananaw ko hindi niya kakayanin eh. hindi. Tinding singilan ito eh. Gusto ko, mamaya, Kuya Jack, ipaliwanag mo, bigyan mo yung magandang analogy patungkol dun sa pagiging tagapamagitan ni Jesus Christ between God and us. Ano ang diferensya ng merong pagbabayad sala at saka wala? Para Yan. maintindihan natin. Maganda yan. Bago yan, Kuya Jack, gusto ko mag-quote din from the Book of Mormon. Okay. Ang nagpapatunay ng pagiging ng pangangailangan natin. Ng tagapagligtas. Oo. Okay. Verse 15 hanggang 17 ng Helaman, chapter 14. Sapagkat dinggid, siya ay talagang tiyak na mamamatay upang dumating ang kaligtasan. Oo, kinakailangan at mahalaga na siya ay mamatay upang mapangyari ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, nang sa gayon ay madala niya ang tao sa harapan ng Panginoon. Oo, dinggin ang kamatayang ito ang magpapangyari sa pagkabuhay na mag-uli at tumutubos sa buong sangkatauhan mula sa unang kamatayan. Ang yaong kamatayang espiritual dahil ang buong sangkatauhan sa pagkahulog ni Adan na nawalay sa harapan ng Panginoon ay itinuturing na patay, kapwa sa mga bagay na temporal at sa mga bagay na espiritual. Ngunit dinggin ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ang tutubo sa sangkatauhan, oo, maging sa buong sangkatauhan ay magbabalik sa kanila sa harap ng Panginoon. Ilang beses ibinanggit dito ang Panginoon. So ang titulo ng Panginoon hindi lang para kay Jesucristo, kung hindi hawak din pala ng Ama. Oo. Ngayon, kung tayo ay malilito, isipin lang natin na sinabi ng ni Jesucristo na ako at ang aking Ama ay iisa. That's right. Hindi ibig sabihin isa sila, pero iisa sila sa kanilang adhikain para sa lahat. Yung purpose. Layunin. So ang purpose ni Jesus Christ, kailangan niyang mamatay. Kasi pag namatay siya, mabubuksan niya ngayon yung pagkakataon na tayo din ay mabubuhay ulit. Yes. At kapag siya ay nabuhay na mag-uli at ma-resurrect, tayo ay madadala niya sa harapan mismo ng Ama. Wala pala makakagawa niyan. Wala. Ito pa yung isang bagay dyan. Bakit si Jesucristo nung tinanong sila ni Pontius Pilate, ito ba, ikaw ay hari? Oo, no? Nung piniresenta siya ni Oo. Pilato, Sabi ni Pilato. sabi ni Pilato sa kanya, ikaw ba ay hari? Hindi siya isinagot ni Jesus, ang harian ko ay wala rito. Layo na sagot. Ang layo ng sagot ni Jesus Christ. So, si malilito talaga. Ikaw ba ay hari? Wala ang kaharian ko dito. Ano tsura ni Pilate? Oo, ano ba sabi nito? Saan ka ba hari? Yung pagkakasabi ni Jesus Christ na ganoon, kasi hindi, ang alam niya, pag sinagot niya ng tama yung mga taong yun, sa harap niya, hindi maniniwala kay Jesucristo. Bakit? Wala silang pakailam sa katotohanan. Hindi magsasayang ang Panginoon ng oras ipaliwanag ang katotohanan sa mga taong hindi marunong maniwala sa katotohanan. Tama. Kaya hindi niya sinagot ng maayos. Pero kung gusto mo talaga ng tapatan at sagot, ito yung sagot na mangyayari doon kung Eto. talagang tapatan. Eto. Nung iniharap si Jesucristo kay Pontius Pilate, sinabi ni Pilate, hindi mo ba alam na kaya kitang ipapako? Kaya rin kitang pakawalan? Gusto mo ng katotohanan? O kasi ano siya no? Anong katayuan ni Pontius Pilate? Parang siyang governor. Governor siya, no? Governor. May kapangyarihan. May kapangyarihan siya. Sabi niya kay Jesus Christ, hindi mo ba alam na I could have you crucified? Sino ka ba? Di ba? Ano bang papel mo? Bakit great na great sa yung mga tao? Oo. Are you a king? O, di ba? Hari ka daw eh. So, sino ka? Di ba? Ano bang mo? Ano bang katayuan mo? Sabihin mo na kasi kaya Oo. kitang kitang ipakrucify, kaya kitang pakawalan. Oo. Kasi sa totoo lang, sinabihan si Pilato ng asawa niya.
Oh, in a dream, no? Nagkaroon ng dream Na ng naginip asawa yung niya. asawa niya. Pag yan namatay sa kamay mo, mananagot ka. Walang kasalanan yung tao. Oo. Wala talagang kasalanan. Nakita ng asawa ni Pontius Pilate yun at natakot si Pilate. Pero tinanong niya si Jesus Christ, meron akong kapangyarihan sa buhay mo. Pwede kitang ipapako, pwede rin kitang pakawalan. So gusto niyo ng katotohanan? Hindi sila ready doon eh. Pero ito yung katotohanan na pwede mangyari doon. Sasabihin ni Jesus Christ sa kanya, ako nga bumuo sa inyo eh, paano naman kita? Ako nga lumikha sa inyo Paano ka lahat. magkaroon ng kapangyarihan sa akin na ako nga lumikha sa inyo? Baka isang kindat ko lang sa inyo. Isang kindat ko sa inyo Matulog dito, kayo mawala lahat. kayo dyan. Isang ihip ko sa inyo dito, balik kayo sa alikabok. Ganon ka-power po si Jesus Christ. Hindi lang niya sinasabi. Bakit? Kasi walang pakialam ang tao sa katotohanan. Kailangan niyang mamatay. Kailangan niyang mamatay. Kailangan Yun ang mamatay. pag-usapan natin. Oo. Ano ang mission ni Jesus Christ dito? Bakit niya kailangan mamatay? Kaya siya hindi gumigibo. Guys, recap lang ha. Yung atonement ni Jesus Christ, may dalawang part yan ha. Dalawang part yan. Sa Garden of Gethsemane and being crucified on the cross. Kasi kailangan niyang palabasin na kailangan may pumatay sa kanya. Kailangan may pumatay sa kanya. Hindi niya pwede Sa sabihin, cross. guys, patayin ninyo ako. Hindi pa pwede sa bato. Oo. Kasi ilang beses na siyang tinangkang patayin sa bato. Hindi siya pwedeng mamatay sa bato. Bakit? Sinabi sa scriptures na siya ay mamamatay sa crucifixion. Crucifixion. He will be crucified. Ito pang trivia natin. Mm. Si Jesus Christ ay pinresenta sa Romans. Oo, Bakit sa Romans siya pinresenta? Hindi naman ang Oo pagpapapako pala, no? ay wala sa batas ng Jerusalem. Oo, isa pa Mm. yun. Bakit Romano, bakit ngayon Romans ang tumira sa kanya? Ang Romans, no, naandyan ang napaka-torture talaga, no, na matinding parusa na pagpapako sa krus sa Rome. Tingnan ninyo ah. Oh. Si Jesus Christ, nung ipinresenta kay Pilate, so natakot si Pilate. Sabi niya, bakit dinala sa akin dito? Wala naman akong kinalaman rito. So, wala talaga. Walang kinalaman, brothers and sisters, walang kinalaman ng Romano sa mga Kristiyano. First of all, nasa Jerusalem yan eh. Oo. Under lang sila ng, syempre nasakop ng Romans yung yung mga probinsya nila. Meron silang governor doon. Yes. Yung mga Pharisees, gusto nila talagang saktan si Jesus Christ. Kampihan pa yung iba, di ba? Mga Kampihan pa Samaritan sila. at ano. Yes, dinala nila kay Pilate. Ngayon, si Pilate, sa sobrang takot niya, ipinresenta niya sa tao si Jesus Christ. O sige, ganito na lang ha. Oh. Ipresenta kita, pinresenta niya. Sinong gusto ninyo? Si Barabbas or si Jesucristo? Napalayain. Yes. Si Barabbas. Barabas! Wala. Sumisigaw sila, di ba? Sabi niya, okay, wala akong magagawa rito. O sige, si Jesucristo, anong gusto niyong gawin sa kanya? Ay, wala akong makitang kasalanan. Wala akong makitang kasalanan sa taong to. O di, crucify siya. Crucify! O, i-crucify siya. Doon siya ngayon naghugas ng kamay. Ayun. Wala na akong kinalaman rito. Oh, ah. yun. Kaya siya naghugas, ibig sabihin, Absuelto siya. wala akong kinalaman dyan. Wala siyang Kaya pananagutan. hugas kamay. Wala siyang pananagutan dyan. Yes, yun ang ibig sabihin ng hugas kamay. Pero may pananagutan pa rin siya doon. So, Siyempre, nung namatay si Jesus Christ, sinabi niya, bago siya mamatay, sinabi niya, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Para sa mga Romans yun. O, may nagsasabi kasi, akala nila, sa lahat ng tao daw yun. Hindi. Hindi Sa Romans lang yun. Sa mga Romans lang yun. Sa record nga sa scriptures, sa record nga may nagsabi doon, di ba, umiiyak yung tao sa baba. Di ba? Sabi ni Jesus Christ, huwag ninyo akong iyakan. Iyakan ninyo yung mga anak ninyo Yung na generations, mabubuhay nyo. oo. Bakit? Sila ang uusigin. Hindi ba nangyari yon? Nangyari, 300 years na inusig ng Romans ang Christians. Ang mga, oo. Pinagpapatay Jerusalem. nila. Doon ka ngayon umiyak. Nagkatotoo yung sinabi ni Jesus Christ. Kasi sinabi ni Jesus Christ, huwag niyo akong iyakan. Iyakan ninyo yung mga anak ninyo. I-wish ninyo na kayo yung mga baog. Oo. I-wish Yung sinabi niya, no? Oo, i-wish ninyo mga baog kayo. Kasi kapag kayo nagkaanak, mamamatay yung mga anak ninyo. Yun yung sinabi mo. Franz, alam mo, balik tayo sa Hilaman 5 para mas mapaliwanag natin ang maigi. Yes. Okay? Hilaman 5:10. Verse 10. At tandaan ang mga salitang sinabi ni Amulek kay Zizrom sa lungsod ng Amonehas, sapagkat sinabi niya sa kanya na tiyak na paparito ang Panginoon upang tubusin ang kaniyang mga tao. Subalit hindi siya paparito upang tubusin sila sa kanilang mga kasalanan,
kundi upang tubusin sila mula sa kanilang mga kasalanan. May pagkakaiba ba yun, Kuya Jack? Hindi daw tutubusin ng Panginoon ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, kundi tutubusin ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Magkaiba yung kanila sa mula. Kasi kung sa English yan, hindi siya tutubos in their sins. Oo. Kung hindi, from their sins. From their sins. So ano yung pagkakaiba na in at saka from? Yan. Anong pagkakaiba nun? Kasi Hindi ko surely, alam. na darating siya para tubusin tayo, hindi sa ating kasalanan, kung hindi mula doon sa kasalanan natin. Medyo, paki-expand mo nga ng konti, kung ano ibig sabihin niya. Ganito yan, Francis. Bawat parusa may pagdurusa. Lahat ng parusa may pagdurusa. Naka mo? Okay. Yung kasalanan natin, may katumbas yan na kaparusahan. Kapag pinarusahan ka ng Diyos, hindi mo magugustuhan. So, ibig sabihin, hindi mo kayang dalhin yun dahil hindi yun pwedeng mangyari na kaya mong bayaran mag-isa yun. Kasi yung katumbas ng kasalanan mo, mahirapan kang bayaran yan. So, ibig sabihin, Kuya Jack, yung kinukwento mong yan, ay hindi pa pinapanganak si Jesus Christ nung time na yan. Wala. Okay. Kaya BC, before Christ. So, ibig sabihin, walang pagbabayad sala nung panahon na yun. Wala pang nagaganap na pagbabayad sala. Mga tanong doon, paano sila nagsisisi? Yun, ang gusto kong malaman, Kuya Jack. Paano sila nagkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan? Oo, yan ang gusto kong malaman. At kung magsisisi sila, ano yung nagiging epekto nito? Yun. Kasi wala pang pagbabayad sala eh. Tama yun. Oo. Magandang tanong yun, Franz, kasi doon natin makikita, matitimbang kung anong kahalagahan ng pagbabayad sala ni si Kristo. Para hindi kayo nag-iisip-isip dyan na porket wala kayong sagot sa mga katanungan ninyo, iniisip nyo, maniniwala na lang kayo sa Kanya, maliligtas na kayo. Dahil yung mga pinagdusahan ng mga tao noon, bago yung pagbabayad sala ni si Kristo, may pinagdadaanan sila ng hindi talaga masusukat ng pag-iisip ng tao. Bakit? Pag nagsisi sila noon, ibang klase. Paano? Lulumpuhin ka noon. Okay. Paano nangyari yon? Si Cicero nangyari yon. Kasi nung nalaman niya na totoo pala yung sinasabi ni Abinadai, magsisisi ako sa kasalanan ko. Akala sa kanya, patay na eh. Kasi hindi siya talagang Wala, hindi siya makabangon. ilang araw yun. Exactly. Nung pumunta sila Almasa kasi Amulek, doon lang nila nakita ngayon. Doon sila ngayon umasista ngayon kay Cicero, nagsisisi si Cicero noon. Na-struck down siya. Na-struck down parang siya noon. na-paralyze siya ng tatlong araw yata. Na-paralyze siya doon, sobra. So, Isang makapagsalita. exactly, isang account yun na talagang lulumpuhin ka ng kasalanan mo noon. Si Alma the Elder na kasama ni Amulek, merong kwento sa Aklat ni Mormon na meron pa siyang anak na si Alma the din. Younger. Oo. Si Alma the Younger, tumutulig yan sa simbahan noon. Siya Anak yung- ng propeta yan, ha? para yung si Saul eh. Pero wala pa si Saul noon. Anak ng propeta yan, si Alma the Younger, no? Pero anong ginagawaan niya? Yeah, siya ang pinaka-persecutor noon. Pinipersecute niya mismo yung church. Oo. Napatay yung mga saints. Hindi ko lang kung kano kasama ito si Alma. Kasama pa yung anak nila Mosiah. Ah. 5 sila. 4 sons of Mosiah. Mosiah. Tapos siya. O di, pakita sa kanya yung anghel. O gulat siya. O bakit mo naman tinutulig sa simbahan? Alam mo ba naman ang tinuturo? Ano tinuturo? Walang Christ, walang Messiah. Walang Christ na at Messiah na darating. Yun ang tinuturo baga naman. Sabihin mo dyan na walang tagapagligtas. O di, hintayin mo talagang dumating ang mga anghel talaga para bulating ka. So nangyari doon, na-struck down din siya. O di, kumusta ka? Din doon, bit-bitin siya doon na. Binuhat sila ni ano. Binuhat sila doon, dinala sila kung saan man. 3 araw din siyang parang patay. Namahon na nga, akala nila ililibing na siya eh. Ibig sabihin, Kuya Jack, ganun pala katindi yung epekto na sinasabi natin kanina dun sa Hilaman 5 na binasa natin na mula sa iyong mga kasalanan. Exactly. Yung effects ng sin. Yung epekto ng sin natin, yun yung katumbas ng kaparusahan. Meron yung bigat eh. Yun. Hindi kanya lililigtas doon sa kasalanan mo. Hindi siya paparito para, nakita mo yung aklat ni Mormon para ipaliwanag yan, maintindihan natin. Ganda, diba? Pumunta si Jesucristo rito sa mundo, hindi para bayaran yung kasalanan natin at iligtas tayo sa kasalanan natin. Kung hindi, mula doon sa kasalanan na yun kasi may katumbas na kaparusahan yun. Yun pala. Yung bigat ng parusa na yun, yun ang babayaran niya. O gusto mong pag-usapan natin? Explain ko para maigi, para maintindihan niyo. Oo. Yung mga mahilig umutang dyan, makinig kayo na maigi. Umutang si Francis ng 1 milyon.
Lumipas ang mahabang panahon. Yung pinag-utangan mo na ningil. Eh, wala akong ibabayad. Teka muna, magkano ba utang mo? 1,000,000. 1,000,000 eh. Ang demand niya, bayaran mo ngayon din. Kasi Sa- due date na eh. Oh, due date na, ngayon mismo. Nagpakasasa ka eh. Hindi ka gumawa ng paraan para bayaran ako eh. Nagpakasasa ka, maningil ako ngayong araw na to. Pag hindi ka nakabayad, ka ng, Parang merit ba? Parang palugit. nanghihingi ka ng awa ngayon. Awa, oo. So nanghihingi ka ng awa ngayon, sabi nung pinag-utangan mo, paano naman ang hustisya? Ako naman ang talo. Oo nga, ano. Mamayang hapon, pagbalik ko rito, tagpas ang ulo mo pag hindi ka nagbayad. Ang problema ka ba hindi? Takot. Siyempre, takot ako nun. Ngayon, ako naman ito, namamagitan sa inyong dalawa. May dumating. Sabihin ko, Francis, huwag kang mag-alala, ako magbayad nito. So ako pumunta dun sa pinagkautangan mo. Sinabi ko dun sa pinagkautangan mo, bayaran ko ito ng 1,000,000 ngayon din. Ay, yeah. Ang sweldo na ako. Baka na, teka muna. Thank you po. Teka muna, huwag ka aalis ha. Dito ka lang. Ala, Tapos na, pirmahan kami ron eh. hindi ko naman hinihingi sa'yo na bayaran. Ay, teka muna. Mag-uusap tayo, hindi kami pwedeng umalis. Kasi Okay. ngayon, ang kabayaran niyan, nasa terms na natin. Hindi ako maningil ngayong araw na ito. Pero ang pagsingil ko sa'yo, ₱1 kada araw hanggang sa nabubuhay ka para mabayaran mo ako. Okay ba yun? Napakagaan naman po nun. Sige, okay po yun. Yun ang ibig nating sabihin. Sige po, kaya ko po yun. So kaya mo yan. Kaya ko pong bayaran Pero yun. pag hindi mo binayaran yan, mananagot ka rin sa akin. So hindi ka pwedeng tumakas dahil kahit man piso yan, hindi ka pwedeng tumakas, hindi ka makakabalik kung saan ka man pwedeng pumunta. Parang napakatagal naman po bago matapos yan. Ay, walang problema. Ayun, gusto mo, isang araw ngayon. Isang araw, 1,000,000. Sige na nga po. Ayun, nasabi ko sa'yo, Sige po. mamimili ka. Piso-piso na lang po. Ayun. Ah, So brothers and Kahit sisters, matagal. kahit matagal, mm. brothers and sisters, ganun yung katumbas na ginawa ni Yesu Cristo. Ibig sabihin, nung dumating siya dito, yung bigat ng kaparusahan na pwede mong danasin, kaya niya naramdaman yun sa hardin ng Getsemani, ay dahil ipinagbayaran niya yung parusa na pwede mong danasin. Hindi ka dadaan sa proseso ni Sisrom, hindi ka dadaan sa proseso ng maraming tao sa Aklat ni Mormon at sa Biblia na dumaan doon sa pasakit at problema na yan dahil wala pang pagbabayad sala ng panahon noon. Gusto niyo makakuha ng isang story sa Biblia? Yung ibinaba doon sa Kisame? Oo, yung nagugumano. No? Oo, di ba? Nagaganon-ganon siya. Oh, parang epilepsy, ganon-ganon. Sabi ni Yesu Cristo, anak, ikaw ay maging maligaya. Be of good cheer. Thy sins have forgiven thee. Ayun. Paano niya nasabing makasalanan yun? Oo, kasi, Kaya alam kasi ko may kung sakit iisipin mo, may sakit eh. Kasi ganun eh, di makatayo eh, di ba? Bakit sinabi ni Yesu Cristo, thy sins have forgiven thee? Yung time na yun, wala pang pagbabayad sa Wala pa, no? wala pa siya sa Hindi pa hardin siya ng namama- Getsemani nun. Oo. Hindi pa siya nagbabayad sa Kaya pala ganun yung epekto. Lulumpuhin ka talaga ng kasalanan mo. Ibig sabihin yung taong yun, Makasalanan. makasalanan at nagsisi na nung time na yun. Nagsisisi na siya, oo, kasi nararanasan na niya eh. Oo. Nararamdaman na niya eh. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, magsisi kayo, yung mga propeta bago si Jesus Christ, magsisi kayo. Bakit? Hindi madali ang proseso. Ayun. Akala ninyo na madali yan, hindi. Baka nga hindi ka baka ikamatay mo na eh. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, sinabihan pa nga si Yesu Cristo doon, thy sins hath forgiven thee. Sabi nun sa paligid, this man speaks blasphemy. Who can forgive sin but God alone? Diba? Sabi ni Jesus Christ, wherefore you, na-perceive niya eh, kahit No. malayo eh. Sabi niya, wherefore you think evil in your hearts? Which is easier to say, thy sins hath forgiven thee, or arise or walk. But ye may know that the Son of Man hath power to forgive sins. Doon pala nang galing yun na the Son of Man, kasi nga dahil anak siya ni David, o David. nasa Nasa linya siya ni David eh. Oo. Kaya si David is Son of Man. Son of Man hath the power to forgive sins. Kasi si Mary, nasa Yun- lineage ni Yun yung David. Oo. At saka yun din yung lumito lalo doon sa mga Pharisees. Oo, no. Bakit ka magpapatawad di tao ka? Tao ka, tapos bigla magpapatawad ka. O nasa
Teka Diyos muna. lang ang pwede magpatawad. No, who can forgive sin but God alone? Hindi nila alam na Diyos Diyos din din yung, si Jesus Christ. Diyos din yung kausap nila. Alam mo si Jesus Christ, sinasabi din niya kasi na siya ay tao para magalit talaga. Kasi pag-uusapan natin mamaya kung bakit niya kailangan mamatay. Oo, yeah. Nasa plano niya yun eh. Kailangan niyang patayin siya. Take note ha, kailangan si Jesus Christ ay ipurso siya ng tao kasi nga hindi niya pwedeng sabihin, guys, patayin niyo ako para meron tayong resurrection. Oo. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Guys, Pero yun ang plano. Ano yung paano si Cain lang? Oo. Ay, trivia, no? Si Cain pala, hanggang ngayon, buhay pa pala, no? Gusto niyang mamatay. Gusto niya mamatay, wala Pero siyang hindi siya kamatayan. mamatay. Hindi siya mamatay. Ay, naku. Naku, nakita ninyo yon. May purpose si Jesus Christ kung bakit niya Oo. kailangan gawin yung mga bagay-bagay. First of all, yung kamatayan ni Jesus Christ, plano niya yun. Yun pala yun. Kasi paano niya mawawagian yung resurrection kung hindi siya mamamatay? Kaya pala din, Kuya Jack, ibinigay niya ang mga batas kay Moises para yung mabibigat para yung mga batas din ni Moises Papatay sa ang kanya. gamitin ng mga Hudyo Para para patayin si Jesus Exactly. Christ. Doon tayo pupunta ngayon. Yun. So, Francis, si Jesus Christ ay pumarito para yung bigat ng kasalanan natin, yun ang kanyang pagbabayaran. Yun ang sinasabi natin. Kung siya ay may binayaran, di ba dapat absuelto na tayo? Kasi ang iniisip ng tao, yung binayaran ni Jesus Christ, yung mismong kasalanan natin. Hindi pala. Hindi pala. Ang Yung binayaran niya, yung epekto. parusa. Oo, yung epekto ng kasalanan. May halaga yung kasalanan mo. May eh. price. May price yun. I see. Mayroon yung Mm-mm. katumbas na kaparusahan. Ngayon, di ba sinabi niya sa atin, Mm-mm. ako na ang Diyos ay nag-suffer. The greatest of all, Oo. suffer because of pain. Nasa Doctrine and Doctrine and Covenants yan, di yan. ba? Basahin natin yan, tingnan mo. Ito sa Doctrine and Covenants section 19, kung anong sinabi ni Jesus Christ, kung hindi ka magsisi ng kasalanan mo. Kasi nga, di ba? Siya na nagbayad ng kaparusahan. Gumaan na eh. Gumaan na eh. Meron siyang terms, meron siyang guidelines kung paano ka mamuhay ng tama. Mm-mm. Huwag ka lang magpakabait. Mm-mm. Kasi walang magagawang bait-bait mo. Yun ang sinasabi natin. Pag-uusapan natin mamaya yan. Si Jesus Christ, may pinagbayaran siya at ang binayaran niya yung kaparusahan ng kasalanan natin. Ngayon, kung hindi ka magsisisi under His term, itong dadanasin mo. Sa Doctrine and Covenants, section 19, ano? Section naman ang tawag namin sa Doctrine and Covenants. Verses 15 hanggang 17. Okay. Sinabi dito, therefore, I command you to repent, lest I smite you by the rod of my mouth, and by my wrath, and by my anger, and your sufferings be sore, how sore you know not, how exquisite you know not, yea, how hard to bear you know not. For behold, I, God, have suffered these things for all, that they might not suffer if they would repent. But if they would not repent, they must suffer even as I. Which suffering caused myself, even God, the greatest of all, to tremble because of pain, and to bleed at every pore, and to suffer both body and spirit, and might not drink the bitter cup and shrink. Nevertheless, glory be to the Father, and I partook and finished my preparations unto the children of men. Wherefore I command you again to repent, lest I humble you with my almighty power, and that you confess your sins, lest you suffer these punishments of which I have spoken, of which in the smallest, yea, even the least degree you have tasted at the time I withdrew my spirit. I command you that you preach not but repentance, and show not these things unto the world until it is wisdom in me. Nakita mo kung gaano katindi ang dinanas ni Jesucristo doon sa hardin ng Gethsemane, Gethsemane. na masakit sa ating Heavenly Father na danasin ng anak niya yan. Sinong kumomfort sa kanya doon? Hindi sila Pablo, hindi sila Peter at si Paul. Sino ang bumaba para i-comfort siya yung pain na sinasabi ni Jesus Christ? The God, even I, the God, suffered because of pain. I tremble. Because of, alam mo kung gaano kasakit yan? Ibig sabihin, sobrang sakit nun. Kaya kanilabasan ng isang butil ng dugo. Pawis ka ng dugo. Eh, how much more si Jesus Christ? Buong katawan. Alam mo kung sino nga nag-comfort sa kanya doon? Angel. Angel. Kinomfort siya ng angel para mahimasmasan siya doon. Sinabi ni Jesus Christ, Ama, kung
Pwede lang. Kung pwede lang, tanggalin mo tong mapait na sarong sa akin. Pero hindi ito yung kagustuhan ko. Kagustuhan mo masusunod. Kaya niya naramdaman lahat yung sakit na yun. At yun ang inutos niya kina Joseph Smith noon. Na yan lang ang ituro ninyo, magsisi ang tao sa kasalanan nila. Nasa Doctrine and Covenants utos niya kina Joseph Smith yan. Revelation given through Joseph Smith at Manchester, New York, likely in the summer in his history, the prophet introduced a commandment of God and not of man to Martin Harris given by him who is eternal. Binigay ng Diyos kay Joseph Smith yan na sabihin mo lang sa mga tao, magsisi sila ng kasalanan nila. Tapos sasabihin mo yan, maniwala ka lang Hesus Kristo? Sige, tingnan natin kung kung yan ang gawin mo, na maniwala ka lang kay Hesus Kristo kasi may ginawa siya para sa iyo, wala ka nang gagawin, hindi ka gagalaw under his terms na magsisi, gawin yung kanyang kailangan gawin na inuutos niya. Sa palagay mo, hindi mo maranasan yun ang sinabi niya, you will suffer even as I, the greatest of all who trembled because of pain. Kapag hindi ka nagsisi. Angel lang God yun ang nagsuffer doon, hindi mo naintindihan yung sakit niyan. Kasi nagpipinitensya sila, pinapakita nila yung pagsisisi nila sa paraang nakita nilang ginawa ni Jesus Christ. No? Na nagpapalo sila sa likod, na may dugo. Talagang may dugo kasi hinihiwaan nila no? Grabe yun. Hinahampas sila. Ang iniisip nila, sila ay mapapatawad kapag sila ay Gumawa ng gano'n. Mga friends, kasi taon-taon yan na nangyayari yan, kanilang pinitensya. Iniisip nila, sila ay mapapatawad kung gagawin nila yon. So, Tanong ko Kuya Jack, kung nagpapako na sila sa krus, nagpahampas na sila, pinutungan na sila ng corona na may tinik, ba't di sila pasaksak sa tagiliran? pasaksak nga naman Di ba parang sulit? Lahat na ginaya mo Lahat na ginaya mo. Pasaksak ka rin sa tagiliran. Oo. Painumin ka ng suka, di ba? So, ibig ko sabihin, hindi nila naiintindihan yung two parts ng atonement. Na kung saan, kung gusto mong mapatawad sa kasalanan mo, sabi ni Jesus Christ, mag-repent ka. Kasi, yun yung pinagbayaran niya dun sa first part ng atonement niya, dun sa Garden of Gethsemane. Yun ang pinaka-highlight Pinaka-highlight, yung pinakatampok. Oo. Ang kailangan lang natin maintindihan kung bakit siya namatay is kailangan niyang ma-resurrect. Kailangan niyang ma-resurrect. Gusto ng ating Panginoong Hesukristo, matagumpayan niya ang kamatayan kasi ang promise niya sa Heavenly Father, ihaharap ko silang lahat ay resurrected being din. Paano mo ihusgahan? Ito na yung judgment day. Husgahan ka kung saan ka lalagay ng Heavenly Father. Saan ka ilalagay kung wala kang katawan? It's either eternal happiness or eternal damnation. Tama. Pero yung tanong ko yan, Kuya Jack, parang out of parang, bakit nga naman sa dinami ng bansa, ba't dun siya pinadala? Diyos siya ng buong mundo. Ba't hindi siya dito sa Pinas? So, bakit, ang tanong mo, nanggagaling doon, bakit nga naman, kung Diyos siya ng buong mundo, bakit sa Jerusalem siya pinadala? Oo. Diba? Kung babalikan ninyo yung mga nauna nating video tungkol kung sino si Jehovah, sino yung Diyos ng Old Testament, doon yung malalaman na si Jesucristo ay siya rin si Jehovah. Oo. Okay, so bigyan natin yun ulitin natin. Exodus 3, Exodus 6, John 8, okay? Na siya ang nagpapakilalang si ako nga, Lord, Panginoon, God Almighty, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at saka si Jehovah. Okay? Kung malalaman mo yan, sino ang kausap ni Moises? Si ako nga. Si ako nga. Nung sinabi niya sa John 8, sinabi ni Jesus Christ na bago si Abraham, ay ako si ako nga. Okay? So, nung sinabi ni Jesus Christ yon, indicating, saying na siya nga ay si ako nga, nakausap ni Moises. Yung Diyos. Exactly. Siya yung Diyos ng Old Testament. Kung siya ang Diyos ng Old Testament, sino ang nagbigay ng batas kay Moises? Si Jehovah. Exactly. Si Jesus Christ din. Exactly. Kasi siya yung Diyos ng the Old Testament. Kaya nagagalit pala yung tao sa kanya. Yes. Okay. So, ngayon, kung siya nga si Jehovah at siya yung naggawa ng batas at ipinatupad niya kay Moises, ang tawag natin sa batas na yon, batas ni Moises. Mosaic Law. Yes. Saan niya pinatupad yon? Sa Jerusalem. Sa Jerusalem, sa Middle East. Bakit si Jesus Christ ngayon pinadala sa Jerusalem? Kasi doon pinapatupad yung mga batas ni Moises. Exactly. Kaya siya pumunta doon para tuparin ang batas ni Moises. Pag dumating siya doon at ipinakita niya sa tao
na siya ang tutupad noon, magagalit sa kanyang tao. Yun na pala yun, yung babaguhin niya. Yes. Kaya siya ngayon papatayin ng tao. Kasi kung siya ay pinadala sa ibang bansa, wala nang papatay sa kanya. Paano siya ngayon? Ito po yun ha. Bakit kailangan patayin si Jesus Christ? Bakit kailangan siyang mamatay? Kasi kailangan niyang mabuhay na mag-uli para madaig niya yung kamatayan na temporal. Di ba mayroon tayong temporal death? Oh, dalawa. Spiritual death na winagian naman niya dun sa Gethsemane nung nagdasal siya. That's right. Yun yung para bayaran yung mga kasalanan. Yeah. Spiritual death yon. Mhm. Nung pinako sa krus at namatay, yun yung physical death. Yep. Oh, dalawang death na yan na pagwagian niya. Yung physical death, kailangan niyang ipresenta tayo sa ating Ama sa Langit na mayroong katawan. Paano yun? Resurrection. Kaya pala sinabi niya sa John na I have the power to lay it down Yes. and I have the power to take it back again. Hmm. Take it again. Binigay sa kanya ng Father yon na mayroon siyang kapangyarihan na ibigay at saka bawiin. So, ibig mong sabihin, Kuya Jack, nung nakapako siya sa cross na sa taas, kahit ilang beses siya siguro saksakin doon, wala. batuhin, Hindi siya sunugin, mamamatay ron. Hindi siya mamamatay kasi God pa rin siya eh. Siya nga nagbitaw lang eh. Into thy hands I commend my spirit. Yun lang Doon naman. pa lang siya namatay nung kinuha niya na yung buhay niya. Yun lang yun. Ilang oras na siya doon. Wala na. Kaya pala din nung pinapatunayan niya sa mga Pharisees na Diyos siya, na hindi matanggap nila, di ba? Nung babatuhin na siya, nagtago siya. Sasabihin ng iba, bakit siya nagtago? Diyos siya, di ba? Ba't sasabihin niyang duwag pala siya, Diyos siya, ba't siya nagtago? Babatuhin lang naman siya. Mabibisto siya. Mabibisto siya pala, kaya Mabibisto pala siya siya, no? nagtago. Mm. Mabibisto siya na Diyos siya. Kasi kahit anong bato ang gawin sa Hindi siya kanya, mamamatay. hindi siya mamamatay. Hindi mo Yun rin siya pala yun. hindi mo rin siya pwedeng patayin ng bato kasi nga syempre merong prophecy na siya ay papako sa krus. Yeah, I So, see. May nagtanong sa akin na kaibigan. He's from a Protestant church. No? Kasi sila daw naniniwala na ang good works kasi hindi na makakaligtas. So, kaya they see them as less important. Katulad ng baptism. Kaya, ang baptism sa kanilang ay ginagawa lang nila bilang public or making a decision in public. Parang seal lang yon ng pagsunod mo kay Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng baptism nila. Sa kanila. Oo. Although ipinaliwanag naman natin sa ating previous videos or dito na kanina na ang baptism ay kung hindi mo ito gagawin, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, di ba? Except a man Be born of water, When you say except, if he does not, he cannot. Oo. Ganun yan eh. So kung mahalaga daw ang baptism, bakit yung nakapako na kasama ni Jesus Christ, di ba dalawa yung kasama niya? Yeah, Oo, na male factors. that's right. Yung isa doon ay isinama ni Jesus Christ sa paradise. Basahin natin sa Luke chapter 23 verse 43. Alam mo, kapag nagbabasa ka ng Bible, buong context. Yes, buong context. Kailangan alam mo yung istorya. Huwag ka maputol-putol eh. Huwag patalon-talon. Kasi yung kanilang interpretasyon, natatakot na talaga ako, Franz, sa totoo lang. Alam mo, as we move forward, as we go deeper sa mga discussions natin, mas lumalalim yung kaba ko sa kanila. Kaya nga. Dahil sa pag-i-interpret nila ng isang verse or mga talata sa Biblia. Ngayon, pag hindi sumwak yung verse na yun doon, tatalon sila sa iba. Yes, hahanap sila na parang lusot, alibay. Kahit iba yung context. Exactly. Oo. Kahit na magkaiba ng context yan, yung kanilang tinuturuan, Basta ay hindi sumwak. naman din nagbabasa, gusto nila parang ipoprove nila nang gagaling lang sa loob ng Biblia. Oo, yun. Huwag naman ganon, please. Huwag naman ganon. Guys, iba't ibang books yan sa loob ng Biblia. Isisisi nyo sa Oh. Panginoon na siya sasabihin nyo na ang Panginoon at mga apostol siyang nagturo. Konteksto nyo naman kung saan galing yung pinakakabuuan ng istorya na yan. Kaya nga may story eh. Oo. Sana man lang listado, outline na lang ang ginawa nila kung sakaling ganoon din ang gagawin natin. Pero hindi eh. There is proper way of really understanding the Bible or the Scriptures. Exactly. May tanong yung kaibigan mo tungkol dun sa katabi ni Jesucristo. Ligtas na daw yun. Kasi, sabi ni Jesus Christ, you will be with me in paradise. Hindi na binyagan yun. So, ibig sabihin, talagang hindi importante ang baptism. Naghanap pa talaga. Mm. Hindi. Mag-usapan natin yan. Tingnan natin. Dahil sinasabi nila na hindi na kailangan ng baptism dahil yung nakapako doon. Hindi yung isa, kasi yung isa, Yung isa talagang tinatawanan niya si Jesucristo eh. Oo. Inaasar pa niya. Sige nga, kung Diyos ka talaga dyan, iligtas Iligtas mo mo ang sarili sarili mo. Nakapako na, nag-joke pa.
Hindi nga saan nagpunta yun sa impyerno. Bilangguan niya. Bilanggo. Alamin natin. Di ba? Kasi paradise heaven na sa kanila yan. Ligtas na yan eh. Pag sinabi mong yung interpretasyon nila doon, kung saan sila pupunta na Jesucristo, kaligtasan na yun. Heaven na daw yun. Yun ang pag-usapan natin. Okay. Sa Luke 23. At Yes. yun ang nangyari doon. Yung katabi nung magnanakaw, dalawa sila, di ba? So tatlo sila doon ni Jesucristo. Sabi sa kanya, sabi ng malefactors, if thou be the Christ, save thyself and us. Iligtas mo sarili mo. Kasi sinabihan sila ng Romans eh. Sige ako, ikaw ang king ng Diyos, ligtas mo sarili mo. Sabi ng malefactors na kasama ni Jesus Christ, yung isa doon, pilyo. Kung ikaw talaga si Kristo, ay iligtas mo sarili mo, isama mo kami. Sama kami. Alam nila siguro ibig sabihin ng Christ, ano? Messiah. Tagapagligtas. Tagapagligtas, Oo. indicating that He is more than a man. Yes, Tagapagligtas yes, yes. eh. Ang di nila naiintindihan dyan, yung pinakang purpose nung kailangan niyang mamatay. Kailangan niyang mamatay. Oo. So kung intindi mo yung pinaka-konteksto ng pinaka-purpose ni Jesus Christ, excuse me, hindi ako katulad ninyo na magnanakaw. Oo. Wala akong kasalanan kung bakit ako nandito. Napansin nung isang katabi niya, Oo. sinabi niya doon sa kasama niya na nirebuke niya, Oo, sabi niya. di ka ba natatakot sa Diyos? Sa Oo. 40, saying, but the other answering rebuked him. Sabi nung sa kasama niya, Oo. does not thou fear Fear God? Seeing thou art in the same condemnation? Mm. Parehas lang kayo ng condemnation. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Mukhang mabait itong isang. Oo. Kahit ako nababagabag na ako Mm. ngayon. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. Inamin nung magnanakaw na yon na nagdusa sila doon sa kasalanan Ito yung nila. reward natin eh. Oo. Pinagdusahan na natin. Kinrucify sila. Pinagbabayaran natin, yes. Oo. Pero itong Pero taong itong to, taong to, walang kasalanan to eh. kahit yung kasalanan, ibig sabihin, na-recognize ni Fifth. Na-recognize ng isa. So sa ganda ng pagkakasabi niya, Na talaga naniniwala siya na Diyos yung kasama niya. katabi niya na yun. Oo, katabi niya. Verse 42, he said, Jesus Christ, he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Sama mo ako pagdating So alam niya, pagpunta mo sa kaharian alam mo. Oo. alam niya, ang kingdom ni Jesus Christ, hindi sa mundo. Oo. Di ba, sinisigaw na nila, kung talagang hari ka. Hari ka ng mga Hudyo, ito yung kingdom mo, di ba? Ligtas mo sarili mo. Ah, Yung nakapako doon nakatabi ni Jesus Christ na mabait, na magnanakaw, nakikinig din sigurado. Lord, tandaan mo naman ako pag nakarating ka na sa iyong kaharian. oo. Umaasa pa rin siya, no? Oo. Sa verse 43, basahin natin. Mm. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Hindi yan heaven, ha? Sabi niya, ngayon, isasama kita sa paraiso. Now, Franz, kung iintindi natin ng mabuti, ang iniisip kasi ng mga tao, ito yung isang example na itong magnanakaw na ito, kapag namatay, ay makakarating sa heaven at sa kanyang kaligtasan. Yan ang interpretation nila dyan sa paradise. Akala nila kaligtasan na yon, Yes. salvation na yon. That's right. Now, let us put it into context. Mhm. Ang word na heaven dito sa Bible was used 600 times. 600 plus no 690. Sabihin natin between 500 to 600. Yes. Nandiyan yung ano na yan. Dami-dami din ano. Marami yan. Ano? Mm. Ito namang paradise nagamit ng 3 beses. 3 beses. Pero ito ang pinakamalinaw na ginamit mismo si Jesus Christ ang nagsabi, you will be with me in paradise. Tama. So anong ibig sabihin ni Jesus Christ when He said, you will be with me in paradise? Is that salvation? Salvation? Kasi kung salvation yon, ibig sabihin, yung sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemus na except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kasi hindi naman nabinyagan yung nakapakong yun eh. So, Oh, paano yun? hindi nabinyagan yung So, ibig sabihin, magnanakaw na yun. binigyan ng exemption ni Jesus Christ yung thief na yun. Oo. Pumasok sa heaven. Pero, take note, Jesus Christ, after 3 days, anong nangyari sa kanya, Fran? Nabuhay siya ulit. That's right. Nung nabuhay siya mag-uli,
Si Mary Magdalene, nandun siya sa may tomb ni Jesus Christ. Okay. Nakabukas na eh. Pagtingin niya sa loob, wala na si Jesus Christ. So, iyak siya. Umiiyak. So, iniisip niya, yung sepulturero or yung gardener, kung sino man yung nag-aalaga dun sa lugar na yon, kinuha yung katawan ni Jesus Christ. Yung sepulturero, sabi niya, ibalik mo. Di ba sabi niya, woman, why weepest thou? Daw. Sabi niya ni Mary, Ibalik. balik niyo siya sa akin. So yun yung context, no? Pagharap niya ngayon ni Mary, si Jesus Christ, nagulat siya ngayon. Hahawakan niya sana, huwag mo akong hawakan, hindi pa ako nakakakyat sa aking ama. So, ang tanong ko ngayon, saan siya pumunta? Na nakita niya ngayon yung magnanakaw. Oo. Ngayon, bago siya na-resurrect, meron siyang pinuntahan. Pagkatapos ng 3 araw, Nabuhay siya ulit. nabuhay siya ulit. Pero bago siya nabuhay, meron siyang pinuntahan dahil yung spirito niya, mayroong pinuntahan. Yes. Ito yon nasa verse 19, by which also he went. Sino yung he? Si Jesus Christ. Pumunta, went, and preached unto the spirits. Nangaral. Nangaral siya Sa mga espiritu. sa bilangguan. Ayun. So, saan yung bilangguan na yan? So, meron 2 lugar na pinuntahan si Jesus Christ. Ano yon? Doon sa paradise, kung saan niya sinabi doon sa magnanakaw, today, you will be with me in paradise. And then he went to preach unto the spirits in prison. Prison. Yun. So, mga kaibigan, yung mga namatay, maghihiwalay ang katawan at ang espiritu. At ang espiritu natin, no, napakalinaw sa Book of Mormon na sinasabi na pupunta siya sa tinatawag na daigdig ng mga espiritu. That's right. Sa daigdig ng mga espiritu, may 2 lugar po dyan. No? Tinatawag itong paradise at prison. Kung ikaw ay namuhay ng marangal at mabuti at sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, dito, no? Sinunod mo yung Ebanghelyo ni Jesus Christ, sa paradise ka. Ikaw ay repentant, nagsisisi, no? Paradise, paraiso yon. Kaya yun yung sinabi niya dun sa magnanakaw. Yung isang kalagayan is spirit prison. Yes. Bilangguan. Dito pumupunta yung mga matitigas ang ulo, ayaw sumunod, hindi nagsisisi, or yung mga taong nabuhay ng hindi narinig ang ebanghelyo ni Jesus Christ. Kaya niya binuksan yung missionary work. He preached unto the spirit who are in prison. Ito yun, Franz, ha? Bakit niya inopen yung missionary work doon? Tulad na sinabi na sa 1 Peter 4 verse 6, ipinaliwanag nila dyan. Sabi, Basahin ko dito, ha? For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. ayun. Kaya pala nagbibinyag ng mga patay sila Pablo. Kasi yung ebanghelyo ay patuloy pa rin itinuturo sa daigdig ng mga espiritu. Sinong tinuturuan doon ulit? Again, yung mga hindi nakapakinig o mga hindi inabutan si Jesus Christ. Kaya hindi sila exempted. Kaya, yung sa John 3:5, kuya, kailangang mangyari yon na mabinyagan ang tao sa tubig at espiritu Exactly. para makapasok sila sa kaharian ng Diyos. So akala ninyo wala pagbibinyag ng patay ngayon dito sa mundo? Meron. Yun ang pinakantanong, nasaan yun? Nasa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan. Nasa mga templo ginagawa sa loob yun. Yun. Meron tayo sa Urdaneta, bago lang po yun. Meron tayo sa Manila Temple dito sa Maynila. Meron din tayong Cebu Temple doon sa Cebu. That's right. Doon ginagawa yung pagbibinyag ng patay sa loob. Hindi sa mga kapilya, hindi yun. Doon sa loob ng templo. Ngayon, maging curious kayo kung paano ginagawa yan kasi akala ninyo walang sagot ang Diyos dyan para dyan. Ang kanyang ebanghelyo ay maging para sa buhay at para sa patay. Lahat tayo gusto niyang iligtas. Kung iniisip natin na wala siyang paraan para sa mga patay, hindi siya Diyos. Tama. Kasi walang kaligtasan Oo. para sa patay. Kaya pala hirap na hirap sila at sinasabi na lang nila na hindi na mahalaga ang pagbibinyag dahil nga sa dahilang yan na wala silang maisasagot na paraan. Sasakaling ka ng mga ninuno mo. Tinuturuan sila doon ngayon. Ano kayang salubong sa'yo ng mga ninuno mo na tinuturuan doon ngayon ng ebanghelyo na wish niya na mabinyagan din siya? Hindi siya mabinyagan doon Kasi eh. na-receive na yun, tapos nag-repent na siya doon. Oo, kasi pwede siya eh. Naturuan na siya doon eh. Tapos wala siyang pagkakataon na matanggap ang kanyang pagbibinyag kasi wala namang ibang paraan kung hindi ikaw ay i-proxy at binyagan sa templo. Oo.
Di mo pa pwedeng kunin yung patay para ilubog mo ulit doon eh. Hindi. Proxy ang tawag doon. By proxy. By proxy, sumasakatawan, in behalf of. Ngayon, ang problema natin, kung ikaw mismo hindi naniniwala sa mga bagay na ganyan na mayroong kaligtasan, maging sa mga ninuno natin na patay, isasakalin ka noon, pagdating mo doon, bakit tinuturo mo sa tao Na hindi mahalaga ang binyag. na hindi mahalaga, hindi mo na nga kami inasikaso, tinuturo mo pa sa mga tao na maging ang mga buhay ay wala rin pagbibinyag, hindi Oo. kailangan. Sasakalin ka talaga noon. Why, my goodness, huwag yung ituro na ganyan. Nag-suffer na nga si Jesus Christ, ituturo mo pang ganyan. At eto pa ha, pinaliwanag ng maigi, no, ng Book of Mormon, ng Aklat ni Mormon, kung bakit bininyagan si Jesus Christ. Yes. Sa Bible, sinabi na bininyagan siya. Sinabi din naman yung sagot doon sa Bible. Sabi niya, para sa katuparan ng lahat ng katwiran. Yun lang ang sinabi. Oh, pero anong ibig sabihin nun? Yun, wala kang paliwanag kung paano. Oo. Kung anong ibig sabihin nun. Ipaliwanag mo nga, Franz, gamit ang buong Mormon. Yes, tingnan natin ha. Oo, kasi itinuturo niyo sa tao na hindi mahalaga ang pagbibinyag. Eh maging si Jesus Christ nga nagpabinyag eh. Yun lang daw ay para maging membro ka lang ng isang simbahan daw. Hindi si Jesus Christ nagpabinyag kahit perpekto siya. Kaya nga siya nagpabinyag para yun ang example niya eh. Oo. Kaya nga siya nagpabinyag para hindi mo ikatwiran na hindi mo kailangan mabinyagan. Kasi nga siya walang kasalanan, nagpabinyag. Di ba sabi niya, to fulfill all righteousness. Oo. Sinasabi ng tao, hindi naman natin kailangan magpabinyag kasi hindi naman yan essential sa kaligtasan. Oo. Saka nakapulot niyan. May tinanungan ka ba o ikaw lang mismo nag-interpret? Matakot ka sa sarili mo. Ito lang ang dalawang pinanggalingan niyan. May kinausap ka or meron kang in-interpret sa Yun. sarili mong isip. Oo, may nagturo sa iyo. May nagturo sa'yo at ganoon din, ikaw mismo, inisip mo, ano kaya ibig sabihin nito? Ayun. Wala akong makitang iba, wala sa Biblia. So ang gagawin mo, imbis na magdasal ka, inisip mo na lang, hindi kailangan ko lang pagbibinyag kasi wala naman ako nakikita. Sino nagturo sa'yo niyan? Baka yung nagturo sa'yo niyan, wala rin sa hulog. Yun ang problema, no? Mag-ingat tayo talaga sa ano. Basahin natin sa Okay. 2 Nephi 31. So ito yung pag-expand, pag-elaborate doon sa Matthew na kung saan sinabi doon na nagpabinyag si Jesus Christ para matupad ang lahat ng katwiran. Ito Okay. yung explanation doon, Alright. no? Ano ibig sabihin nun? Sabi niya sa 2 Nephi chapter 31 verses 4 hanggang 5, no? Wherefore, I would that ye should remember that I have spoken unto you concerning that prophet, which the Lord showed unto me, that should baptize the Lamb of God. Si John yun, Mhm. nabibinyagan niya yung Lamb of God, Okay. which should take away the sins of the world. Okay. And now, if the Lamb of God, he, being holy, should have need to be baptized by water to fulfill all righteousness, oh then how much more need have we, being unholy, to be baptized, yea, even by water. Linaw, no? Kung hindi ka gagamit ng Book of Mormon, hindi mo yan ma-interpret ng maayos. Mag-away talaga kayo dito sa Mag-aaway Bible. kayo dyan. Mm. Sasabihin nyo, magko-conclude na lang kayo, ay bro, hindi pala talaga natin kailangan ng pagbibinyag. Bakit? Wala tayong makita eh. Oo. Ngayon, anong sinabi sa Book of Mormon na tutulong sa Bible? Kasi dito sa Biblia din, mag-aaway din talaga kayo kung sasabihin naman ng isa, bro, sabi dito kasi yung pagbibinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Eh samantalang si Jesus Christ, ba't sabi dito sa Matthew, nagpabinyag? To fulfill all righteousness. Anong ibig sabihin nun? Oh, walang kasalanan sa Kristo. Para daw matupad ang lahat ng katwiran. Anong ibig sabihin nun? Eh, hindi naman pinaliwanag ng Biblia. So kung meron tayong ordinansa sa patay, how much more sa buhay? That's right. Wala tayong lusot dyan. Lahat ng mga yumaon natin na mga mahal sa buhay na iniisip mo, paano ang kaligtasan nila? Sana maawa ang Diyos sa kanila. May awa ang Diyos sa kanila. Mahal ng Diyos yung mga ninuno natin. Kung wala sila, wala rin tayo. Tama. Nakatuwa. Na ang heaven ay hindi yan totoo sa iniisip natin na kapag namatay ka, diretso ka doon sa kinaroroonan ng Diyos. Hindi. Hindi. Ihaharap ka ni Yesu Cristo doon. Pag meron ka ng katawan, ma-resurrect ka na. I see. Yun ang kanyang pangako sa Heavenly Father eh. Yan ang kanyang ginawa pag dumating ang time ng husgahan.
ihaharap kayo doon na may katawan ka. So kailangan ma-resurrect ka. So yun ang regalo ni Jesus Christ na libre talaga sa iyo kasi kahit anong gawin mo, masama ka mabuti, mabubuhay ka ulit. Yun. Resurrection. Basahin natin ang isang verse sa Book of Mormon na nagpapatunay kung anong mangyayari sa resurrection o pagkabuhay na Sige maguli. nga, Franz. Ito. Sabi dito sa sa Alma chapter 11 verse 44. Okay. Now, this restoration shall come to all, both old and young, both bond and free, both male and female, both the wicked and the righteous, and even shall not so much as a hair of their heads be lost, but everything shall be restored to its perfect frame, Wow. as it is now, or in the body, and shall be brought and be arraigned before the bar of Christ the Son, and the God the Father, and the Holy Spirit, which is one eternal God, to be judged according to their works, whether they be good or whether they be evil. Napakagandang paliwanag tungkol sa resurrection. Mm. Di mo mabasa sa Biblia yan. Oo. Ang galing, no? Na walang mawawala ni isang buhok sa iyong ulo. Magbabalik lahat. Magbabalik lahat yan. So kahit pala i-blender ka, Ay, kahit na durugin ka dyan. balik lahat Babalik sa lahat perfect yan. frame. Kaya si John the Baptist, nung nakita ni Joseph Smith, nung May nagpakita ulo sa na. kanila, may ulo na. Na-resurrect. Bakit siya na-resurrect? Kasi nung na-resurrect si Jesus Christ, merong fruit of the resurrection. The first fruit of the resurrection, Is Jesus Christ. Jesus Christ, at merong mga sumunod sa kanya na sumabay sa Na kanya. na-resurrect. Na-resurrect din. Pero si John the Baptist, nauna na siya namatay kay Jesus Christ. Nabuhay yun sigurado kasi nagpakita kay Joseph Smith, mayroon na siyang ulo. Pero nung nagpakita sila kay Joseph Smith at Oliver Cowdery noong 1829 to confer the Melchizedek priesthood, resurrected na. sila. Yun Resurrected na rin sila. Friends, alam natin na dahil sa resurrection, pagtagumpayan ni Yesu Cristo, yung kamatayan, Yung physical death. physical Oo. death, yung physical na kamatayan. Na kompleto yung atonement, no? So, ibig sabihin, may chance na tayo makabalik sa Ama sa Langit. Meron tayong chance na iharap niya na tayo ay merong perpektong katawan. Pero ang kondisyon, Yung spiritual na kamatayan mo. oo, na Kumusta ang kondisyon mo dyan? kay Jesus Christ. Oo, huwag ka magbakasakali dito ha sa mga naririnig-rinig mo. Pinakamaganda, pag-aralan mo at itanong mo sa Diyos kung ano yung nararapat. Kung nablangko ka, hanap ka pa rin. Huwag mong hahayaan na ikaw ay diktahan ng ibang tao. Pag diniktahan ka ng ibang tao, magkamali yung tao na yon, damay ka. Buo ka na, perpekto ka na, tuhusgahan ka. Naniwala po ko dun sa tao na yun, sinabi sa akin, hindi raw kailangan ng binyag eh. Wala tayo dyan, patalo tayo dyan. Hindi kasi maintindihan ng mga tao na tayo ay anak ng Diyos. Meron pa rin sila dyan na down. Oo. Okay? Sabi dito, kung tayo ay meron tayong ama sa laman, at binibigyan natin siya ng respeto at reverence, how much more yung ating ama sa Espiritu. Okay? Take note natin ha, unto the Father of Spirits. Itong kalaban natin, wala naman laman eh. Ano sila? Sila Satan at saka yung mga followers niya, wala sila talagang bodies of flesh. So anong tawag sa kanila? Espiritu sila. Hindi ba usok? Espiritu sila. Kapatid natin sila. Naging Isa lang pinanggalingan natin. Kaya natin siya nasasabing kapatid natin siya kasi intindihin naman natin. Oo, masama sila. Ayaw mo maging kapatid yun. Sino ba naman ba dito? May kapatid na masama, tinatakwil lang nga eh. Meron din naman talaga, kahit naman dito sa buhay na to, Kuya Jack, may magkakapatid talaga. Merong masamang mga kapatid. Oo, ang tawag ng black sheep. Oo. Sasabihin pa natin, di-deny natin, di ko kapatid yan, samang tao yan. Kaya hindi mo matanggap ng demonyo kapatid mo kasi nga masama. Plano ng kaligtasan or kaligayahan. Ngayon, sa planong ito, ang pinaka-goal natin or aim dito ay maging katulad kung anong meron ang Ama sa Langit ay siyang magkaroon din ang kanyang mga anak na Oo, espiritu. Tama Yan. tayo dyan. Ayaw matanggap ng tao Yan yan. hindi matanggap eh. Kasi nasabi nila, kaya kayo hindi totoo dahil ang gusto ng Gusto niyo. paniniwala ninyo na maging katulad kayo ng Ama. Ano mo bang pwedeng planong gawin? Sumunod lang tayo tapos pahirapan rito tapos lagay sa paraiso. Ano ba yun? Isamantalang napakalinaw ng sinabi na dun sa Matthew chapter 5 verse 48 na sinabi ni Jesus Christ na maging perpekto kayo gaya ng Inyong Ama ama na nasa langit na perpekto.
Ano ibig sabihin? Anong ibig niya sabihin? Yung pagka-perfecto ba niya, hindi ba saklaw doon yung pagiging Diyos niya? Yun. Ang problema kasi sa atin, iniisip ng maraming tao na ang layo ng relasyon natin sa Ama sa langit eh. Napakalaking pagkakamali niyan. Napakasimpleng intindihin kung anong gusto ng Ama para sa anak niya, ay ganoon din ang relasyon natin kay Heavenly Father. Tama. Kung ang tatay mo ay hari, ay ano ka, prinsipe ka. Prinsipe ka at you're next in line. Exactly. Pero mamuhay ka na parang prinsipe Oh. at mamuhay ka na parang hari para maging hari ka. That's right. Ano mo naman, bulak-bul ka din, tingnan natin kung maging hari ka kung sakali. Diba? Ganun lang naman ang requirements Oo. eh. Live like a king, parang walk like a king, no? Oo. Talk like a king, So you can become a king. eventually. Ito lang ha. Yung mga nag-iisip dyan na ang paniniwala namin ay maging Diyos kami. Isipin ninyo kagad, hindi naman lahat talaga magiging Diyos sa amin eh. Bakit? Mamuhay hindi man Diyos. Oo. Mamuhay muna sila na katulad ng Diyos para sumunod sila. Marami dito sa palagay ninyo, pag na dumating ang panahon, magiging Diyos lahat. Puro kalokohan pinagagawa. Oo. Kung ano Hindi ibig niya sabihin, pinaliwanag. Ito ngayon ang nagpaliwanag. salamat sa Book of Mormon. That's right. Oo. Para matupad ang lahat ng katwiran. Para hindi ka mga twiran. Oo. Kasi nga, siya nga, walang kasalanan, nagpabinyag pa rin. So, ibig sabihin, ikaw, mas holy ka ba kay Jesus Christ na hindi mo kailangan magpabinyag? Oo, di ba? Ganun na sa iyo yung Lord, oh. Sabihin mo nga ulit niya, kultusan ka talaga kita. Kalto. Kaltokan talaga kita. So, kailangan po natin magpabinyag, brothers and sisters, mga kaibigan, ano, tayo being unholy, being hindi banal, no? Mga Mas hindi lalo banal. na tayo. Mas lalo natin kailangan ng mabinyagan. Exactly. Yun yun. So, saka natin pag-usapan, balikan niyo yung mga videos namin tungkol sa otoridad na magbinyag para valid lahat ng ginagawa ninyo. yung huli nating video, no? Kuya Yes, Jack, balikan po natin yan para makita natin na ang priesthood or yung pagkasaserdote na mayroong karapatan para magbinyag at saka na magbinyag para valid lahat yung Yes. ating yung ordinansa. Hindi ko mo narinig mo lang dito sa amin ni Kuya Jack na ang ganda ng paliwanag nila na yung pala yun. Kailangan pala ng pagpapabinyag. Mahanap ka Tapos ngayon. hanap ka ngayon, nagpabinyag Hindi ka. ka saan kung saan. Ay, hindi. Hanapin mo kung nasaan naman Oo. yung may otoridad ng pagbibinyag. Yes. Kung gusto niyo mo malaman, di tanungin mo kami. Alam namin kung nasaan. Oo. Alam namin kung nasaan. So, napaka plain and simple lang natin kailangan intindihin. Kapag wala ka makita sa Biblia, naglabas ang Lord ng mga standard works para maintindihan mo. Ngayon, sinasabi ng mga tao, sa demonyo raw galing ito. Walang kapasidad ang demonyo na makagawa ng ganyang klaseng aklat. Video na nga kanina, nakita natin kung paano to tinulungan ng Bible. Tinan nyo kami, brother. Magduda ka pa. Tinan nyo kami, brothers and sisters. Hindi kami nag-aaway-away sa doktrina. Kasi meron kaming support. Lahat may standard works kami. Merong Bible, Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and Pearl of Great Price na may 2 libro. The Book of Moses and the Book of Abraham. Tinan nyo, yung ginagamit ng buong mundo. Isa lang, Isa Bible. Nag-aaway-aaway sila. Parang may mananalo sa kanila. Di ba? Yung interpretasyon ng isa, hindi matanggap yung interpretasyon ng isa. Mm. Hindi nila nakikita saan galing yung interpretasyon niya. Yun. Saan galing yung interpretasyon ng isa. Palagay mo po, may parehas ba silang otoridad? Wala. Hindi rin sila maniwala kung may otoridad yung bawat isa. Hindi ko maintindihan kung saan pa sila nag-aaway dyan. Yun ang problema, brothers and sisters. Kung walang propeta o apostoles na may hawak ng otoridad para mag-interpret ng scriptures o banal na kasulatan, ay talagang mag-aaway kayo. Yung mga tinatawag po nating missionaries, meron po silang karapatan para ituro yung Ebanghelyo ni Jesucristo at sila po rin po ang magtutulong sa inyo para malaman yung That's right. katotohanan. I agree. Oo. Maaring hindi nila din masagot lahat ng mga katanungan ninyo. Tama. No? Paano Pero yan? nandito po kami. Yan, Huwag niyo balikan po niyo kaming kami. kalilimutan. Yes, Oo. kami po yung mga missionary din dati. Kami ang tutulong sa inyo sa mga katanungan ninyong medyo malalim-lalim. Lalim-lalim. Oo. Tawagin nyo lang sila, sabi nyo, elders, sisters, gusto namin pong maintindihan kung ano yung inyong ibinabahagi. Walang sapilitan dyan, brothers and sisters. Walang sapilitan dyan. Pakinggan nyo sila. Kung gusto nyo pakamerendahin, pakainin, pwede. O kayo naman, mga missionaries ha, huwag nyo ubusin yung pagkain nila. Magtira kayo para bukas. So wala po yung problema at wala po yung sapilitan at wala po yung bayad. Libre po magtanong, libre po silang imbitahan sa inyong mga bahay. Ito po yan. Right? So, sa susunod ulit, thank you very much. Thank you.